5 bagay na dapat mong bantayan sa poultry house ng mga sisiw mo ngayong tag-ulan. Pero yung pang-5 ang kadalasang kinakalimutan ng maraming farmer. Una, bantayan ang litter. Kapag laging basa ang litter dahil sa ulan, leaks sa drinker o mataas na humidity, pwedeng tumaas ang moisture at ammonia sa loob ng poultry house. Kaya hanggat maaari, panatilihing dry at maayos ang litter. Pangalawa, ventilation. Kahit malamig at maulan, kailangan pa rin ng tamang airflow para mailabas ang moisture at harmful gases tulad ng ammonia. Kaya huwag basta isara ang ventilation dahil lang malamig ang panahon. Pangatlo, ammonia. Kapag basa ang litter at mahina ang ventilation, pwedeng tumaas ang ammonia. At kapag mataas ito, pwedeng bumagsak ang respiratory system ng mga sisiw. Pang-apat, magbigay ng sapat at malinis na tubig. Siguraduhing malinis ang drinking water at walang leaks ang water lines o nipple drinkers. Dahil kahit maliit na leak, pwedeng maging dahilan para mabasa ang litter. At pang-5, ang pinaka-importante sa lahat, ang gut health. Bakit? Dahil kahit gaano kaganda ang feeds mo, kung hindi naman healthy ang digestive system ng mga sisiw, hindi din magiging optimal ang kanilang digestion at nutrient absorption. Kaya ngayong tag-ulan, kapag exposed ang flock sa environmental stress, mas lalo mong kailangang bigyang pansin ang kanilang overall gut health. Kaya tandaan mo, hindi lang dapat malinis ang poultry house. Dapat healthy rin ang gut health ng sisiw mo. Dahil ang healthy gut ay malaking bahagi ng foundation para sa magandang nutrient absorption, growth at performance ng flock. Huwag kalimutan na mag-like and follow para lagi kang updated sa mga bagong poultry tips. Kung gusto mong malaman kung paano mo mapapanatiling healthy ang gut ng mga sisiw mo, comment gut at isesend ko sa'yo. Laging tatandaan na bago ang kita, bito ka muna ang inuuna.